Magkano ba ang bayad sa utang na loob? Magkano ang bayad sa utang na loob? Sa kultura natin, napakahirap nitong bayaran. Walang tiyak na halaga ang utang na loob. Kaya hindi mo alam kung kailan ka talaga fully paid na, di ba? Madalas nagagamit pa ito sa panunumbat o nagiging rason sa pagkakaroon ng habang buhay na obligasyon. Para itong utang na tuloy-tuloy ang pagpatong ng interes. May isa pang mas mabigat na utang ang lahat ng tao. Ang kasalanan laban sa Diyos. Ang kabayaran nito ay kamatayan at ito ay hindi natin kayang bayaran. Pero may good news. Alam ng Diyos na imposible nating mabayaran ito kaya nagpasya siyang ang anak niya mismong si Jesus ang magbabayad nito. Hindi po sa pamamagitan ng ginto o pilak, kundi ng pinakamahalaga sa lahat, ang dugo ni Hesukristo. Sa krus, tinatakan ni Jesus ang resibo ng kabayaran ng ating kasalanan ng mga salitang ito. Paid in full. Binayaran na niyang lahat at hindi siya katulad natin na sinisingil ng utang na loob. Grabe, ibang klase po talaga si Lord. Paano ngayon mamumuhay ang isang taong bayad na ang utang? Una, titigilan na niya ang pagbabayad sa Diyos. Ang ating pong pagsamba, paglilingkod at pagbibigay ay hindi po mga down payment sa ating utang. Ang mga ito ay expressions of gratitude dahil sa pagliligtas sa atin. Pangalawa, titigilan na rin niyang maningil sa iba. Punitin na natin ang listahan ng utang ng kasalanan sa atin ng ibang tao. Paano po ba tayo magkakaroon ng lakas ng loob na manumbat sa maliliit na utang ng ating kapwa kung ang sarili nating walang hanggang utang ay pinatawad na? Let us live with gratefulness to God and extend forgiveness to others. Let's pray. Lord Jesus, help me appreciate how you paid for my sins in full. Allow me to extend this grace to people who have hurt me. Are there people in your life that you need to forgive? Release them from utang na loob and trust the Lord to repay you. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay ng inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay ang korderong walang batik at kapintasan. 1 Peter 1:18-19. This is Jericho Arceo saying, "Forgive because you have been forgiven."